Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Pa kapag sama-sama ang pamilya, sa hirap man o sa ginhawa, yan ang gusto namin dito sa Team Puti! Ang pamilyang nagmamahalan, walang inaasahang kapalit yan. Tutulong at tutulong ng bukal sa kalooban. Ganyan kami dito sa Team Pula! At sa programang ito, kapatid ang turingan natin sa isa't isa. Kahit noon pa man, ito ang Face to Face Harapan! Hindi matutumbasan ng kahit ano pa mang pangaral nila ang kanilang bibitawan ngayong araw nito. Sila ang ating harapang tagapayo. Our resident psychologist, ang ina ng Immaculate Conception, Dr. Camille Garcia. Our spiritual advisor, the father of washing machines, Dr. Love, Brother June Banag. Our fierce legal advisor, ang stockholder ng luxury goods, Attorney Lorna Capunan. Sinisiguro niyang naaayos ang bawat away para walang relasyon o pamilyang naghihiwalay. Siya ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Face to face, sinong sisimangan? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, ang balian? Face to face, talikuran, harapin mo face to face. Talaga naman ang pamilya ang importante talaga sa panahon ngayon, di ba? Yes. Oh, at dahil mahal namin kayo ng wagas, mamimigay tayo ng bigas sa audience na humahataw sa sayaw. Ready? Ready? Okay, sino na? Nanalo ng bigas! Merry Christmas sa ating sayawero sa Sawero, Kuya! Taray! Kahit Enero na, Pasko feels pa rin with Commodity Trader PH. Maraming salamat po. In fairness, Iba yung Ray, tempo. tama yung step niya. Na-pressure cooker yung katawan. Lambot. Wow! Okay, isang apo ang dismayado ng todo sa kanyang tito. Ay, naku. Dahil ang tito niyang ito ayaw daw alagaan ang nanay niyang na-stroke. Mas gusto raw alagaan ng tito ang kanyang tiyahin kaysa sa sariling ina. Kaya ang pagsusumamo naman ng inang nagdaramdam. Anak, nasaan ang iyong puso? Ayan. Dapat ikaw nag-aalaga sa nanay mo kasi kami ang napeperwisyo. Hindi nga kayo makapagtrabaho ang dalawang mag-asawa. Sino bang hindi magagalit sa ganun? Eh, bumalik siya para lang magpaalaga. Ang tagal niyang iniwan yung anak niya. Kahit sino magagalit sa ganun. Kasi si Onat, nung maliit pa yan, iniiwanan ng nanay niya yan. Si nanay niya lagi umaalis. Kaya patindi galit siya sa nanay niya. Onat, nanay mo pa rin yan. Bali-baliktarin mo man yung mundo. Pag malasakita mo naman, huwag mo naman bastos-bastosin. Pakinggan na natin ang kwento ng magtito, Daisel at Onat. Harapan na! Ano ang problema, Daisel? Ayaw po niya mag-alaga. Gusto po niya magbabayad pa. Eh, yung kamag-anak po namin, yun po yung kaya niyang alagaan. Pero yung nanay po niya, hindi po niya kaya alagaan. Teka muna, iiyak mo muna lahat yan. Kasi naiiyak siya, hindi ko maintindihan yung sinasabi niya.
nakakasama po ng loob kasi siya po, siya po yung anak, pero yung nanay niya, hindi niya kayang alagaan ng kusa. Tapos sa kamag-anak namin, na may bayad pa, inaalagaan niya. Kaya, naawa rin po ako kay nanay. Siyempre, may anak din po ako, 4 po yung anak ko. Pero apo ka na. Opo. Okay, bakit ano bang kalagayan ngayon ng lola mo? Na mild stroke po si nanay. Okay, ano nga nangyari? Hindi na siya makakilos, hindi na Nakakakilos makakain? naman po siya, kaya lang hirap po siya. Kailangan pagka tumayo po siya, gagabayan po siya. Okay. Ngayon, pag sinabi mong ayaw niyang alagaan, anong ibig? Nasa iisang bahay sila. Opo, sila po, nakaupa po kami ngayon. Ako po, pumupunta-punta po kay nanay. Nahati po kasi yung oras ko. Okay. Sa pag-aalaga po sa anak, tapos pag-aalaga pa po kay nanay. So bakit mo nga nasabi na hindi niya naaalagaan? Puro bisyo po siya eh. Tulad ng... Pag-inom ng alak, kada meron po siyang diskarte, sarili lang po niya. Hindi po niya kayang pag-anuhan si nanay. Anong hindi kayang pag-anuhan? Hindi Yung magbigay po ng ginagastusan? opo. Siyempre, naano rin po kay nanay kasi sinisigaw-sigawan niya din po si nanay. Sinisigaw-sigawan ng nanay? Opo. Oh. Tapos, teka muna. Lalo po paglasing po siya. Oh. Sinisigawan po niya si nanay. Walang sariling pamilya. Wala po siya pamilya. Ako po may pamilya pero kinaya ko pong alagaan yung lola ko. Ilang taon na yung lola mo? 76 po. Ha? Nakakaakyat pa ng 3rd floor? Opo. Talaga Sabi ko ba? nga, baka may malaglag ka, bigla kang umaakyat. May kasama po siya yung pinsan ko, yung naalalayan po siya paakyat. Oh. At para lang po pumunta sa bahay. Okay. Pero may trabaho naman itong si Onat. Ano po siya, diskarte, catering po. May extra-extra po siya. Catering. Opo. Okay. Tuwing linggo. Oo. So, may senior na sinisigaw-sigawan. Okay, malalaman natin yan ba ay bawal sa batas? Yung, kumbaga, verbal abuse sa mga senior sa bahay, masasabi rin natin na sa pisikal, mas mahina na rin. Hindi ba? Pero kung kamag-anak naman ang naninigaw, yan ba ay pwede pa ring ireklamo sa barangay o sa korte. Pakinggan naman natin ang panig ng anak na mas gustong alagaan daw ang iba kaysa sa sarili niyang inaabangan. Sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Okay, Onat, ito na ang pagkakataon mo. Bakit ayaw mo daw alagaan ang sarili mong nanay, 77 years old, na stroke pa? Hindi naman po sa ayaw ko alagaan, ate ko rin. Siyempre, kaya lang naman po ako nag-aalaga ng kamag-anak ng iba kasi wala naman din po akong hanap buhay. Yung kinikita ko po doon, yun po yung pinangkakain namin araw-araw, panggastos. Kaya lang po, hindi ko po siya matutukan ng gusto. Kasi yung kamag-anak ko rin po kasi talagang hindi na siya nakakalakad, dirap na siya. Kaya doon po ako nakapokus. Pero si nanay nakakaakyat pa ng 3rd floor, no? Kaya pa malakas naman po siya eh. Teka muna, saan yung iba mong kamag-anak? Malapit lang din Andun sa lang po, inyo. magkakatabi. Bali, isang parang compound lang kami. Magkano naman ang bayad sa'yo? 300 po. 300 sa isang Opo, araw. Ilan silang inaalagaan? Isa lang po, isa lang. Isa lang siya. 300 isang araw. Okay din, ano? Maganda ring racket yun. Okay, pero tsaka nakakatulong ka pa. Yes, parang caregiver, no, ate? Parang caregiver ba? Ano yun? Anong klaseng tulong dahil hindi na nakakalakad? Opo. Kasi yung bali, tita kong isa, pagod na rin siya galing sa palengke, hindi niya na masikaso yung kapatid niya. Kaya ako na pong masikaso. Okay. Paano naman yun? Kumikita ka nga, napupunta naman sa inom. Hindi naman po lahat, ati ko rin. Oo. Yung iba Hindi naman po, lahat. sinesave ko. Oo. Ang inaano ko naman po, hindi lang naman po ako ang anak niya. Bakit ako lang nirereklamo mo? Tama! Ilang kami? 4. Kasama pa yung nanay mo. Hindi rin naman siya nag-aalaga. Ah? Sa akin lang si nanay. Hindi rin sila nagbibigay ng pangkain. Oh. Dapat hindi ako lang. Oo nga Hindi ako naman. lang ang Teka muna, sinisilip yung mo. nanay mo, nandun din. Wala po. Saan? Nasaan ang nanay? Sa bagong asawa po niya. Hindi kaya nga, wala na doon sa lugar ninyo? Wala na po. Wala po, na nakabukod po doon. siya. Hindi po Nakabukod sa po kasama si sa amin. mama. Tita mo? Bali, dalawa lang po kami sila. magkapatid Bali, na lalaki dalawang na kasama kapatid si na lang nanay. po. Baka Kuya Onat, iniisip nila ikaw, may asawa at anak po ba kayo? Wala o yun po. po, baka po kayo pinakamaluwag ang schedule o baka yun po ang mindset. Dahil yung mga kapatid mo, malalaki na rin. Opo, yung mga sumunod po sa akin. So pwede namin sabihin na inuna ng nanay mo mag-asawa ng bago kaysa alagaan yung nanay. Pwede rin ireklamo ni Kuya Onat yun. Pero
teka, may dalawa kayong lalaking naiwan. Bali, Okay. tatlo po, may panganay pa pong isa, may asawa na rin po siya. Nasa bahay nyo rin? Hindi po, nakahiwalay po. Hindi, yung kasama nyo lang sa bahay. Opo, dalawa lang po kami. Anong ginagawa nung isa? Yun po, siya po nagtatrabaho. Minsan pagka wala ako, siya po yung nagpo-provide ng kinakain namin. Nagtatrabaho din Opo, meron kasi. siya. So walang naiiwan dun Wala sa po. matanda. Wala po. Ayun ang problema. Pero hindi naman sa galit ka sa nanay mo. May hinanakit po talaga. May hinanakit ka. Anong hinanakit mo? Kasi po, nung bata pa po kami, dati po siya nagtrabaho sa club. Oh. So, ang nangyari po, late pa lang po ako nun. Uuwi lang po siya pag gusto niyang umuwi. Maghapon, wala. Minsan, umaabot ng araw, linggo, buwan. 6 na buwan, may doon lang siya sa mga kaibigan niya, doon siya umuwi. Tapos late po, nagulat naman po kami pag uwi niya. May kasama, may dala-dala na po siyang baby. May dala siyang Nabuntis pala siya. Nabuntis pala kaya hindi umuwi. Yan po yung kasama ko ngayon na balik kapatid ko sa ina sa bahay. Okay. Tapos hanggang sa tumagal na po, puro ganun po ang gawa niya. Hanggang sa nag-high school po ako. Nagpaalam po yan. Sabi niya, magtatrabaho daw siya, umalis na siya sa club, ano lang siya, yung kasambahay, labandera. Nagulat na lang po ko, ganun lang po nangyari. Ano? Araw, buwan, taon, 1 taon mahigit po, hindi po siya nagpakita, may nagparamdam. Wala po talaga. Sinong bumuhay sa inyo? Bali, dumidiskarte po ako, tapos pumupunta po ako sa mga tsahin ko, mga tita ko. Doon po, nagpapakatulong po ako doon para makakain ako. Kanya-kanya po kami, mga kapatid. Yun po ang nag-provide sa amin. Ano palang ginagawa ng nanay mo? Yun pala, nag-focus pa pala siya sa pag-aasawa niya. Sa pag-aasawa? Opo, nag-asawa po siya ng ulit. Oh my God. Oh. Para pong ang sakit-sakit yung bang, wala, maaga na pong namatay ang tatay ko, tapos nanay ko na lang. Wala pa siya, ng mga panahon na kailangan ko siya. So kailan kayo binalikan? Noon pong namatay na lang yung asawa niya, siguro po sa mga year 1990s, mga ganun, bumalik po siya. Bumalik sa inyo? Kung di pa po namatay yung kinakasama siya, wala siyang balak siguro bumalik. Oh, so sino naman ang bumuhay sa kanya nung bumalik siya sa inyo? Doon din po siya sa amin lang, kami lang ulit. Naglalaba-labada siya. Oo. Yun lang po, nagiging ano ng buhay namin. Nung nagsawa na siya sa buhay, binalikan yung mga Opo. anak. Noong mga panahong wala yung nanay niyo, nagpaparamdam po ba siya sa inyo? Wala Sulat, po talaga. dalaw, wala. Kung di po talaga na-disgrasya lang, napatay yung kinakasama niya, wala po talaga siyang sigurong balak umuwi. Nagpasundo na lang po siya nun sa Ilan mga taon na tiyahin ko. kayo nun? Siguro po mga 16 o 17. Ay, Tagal. naku, nagkaroon pa kayo ng aalagaan. Okay, alamin naman natin ang saloobin ng mga kamag-anak na saksi sa sitwasyon ni na Daisel at Onat sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Handa daw siyang dumepensa sa pinsan niyang si Onat laban sa mga taong humuhusga rito. Olay, humarap ka na. Ano pong naobserbahan ninyong nangyayari doon sa araw-araw? Kasi po bilang pinsan magkasabay po kaming lumaki. Magkaidaran kayo, magkasabay kayong lumaki. Halos ganun po. So, ang ano ko po, nakita ko or nalaman ko kung ano po yung talagang kung bakit siya nagkakaganyan. Kung ano. Ngayon, parang sumasama kasi yung loob ko kasi nagbubunga nga siya sa tito niya. Kumbaga parang galing pa sa pamilya niya, sa nanay niya, yung ano sa kanya. Kaya parang wala ng justification yung pinsan ko. Parang wala na siyang karapatan. Kaya minsan nagsasalita siya ng hindi maganda sa kanila. Kasi yung ganyan siya magsalita, bastos na sa kanila yun. Siyempre, kailangan niya rin naman pong mabuhay. Parang pinagtatanggol niya ang sarili niya. Opo. May tanong ako, Ate Olay, nanay ka na rin ba? Magulang ka na Opo. rin ba? Opo. Kunyari, ikaw ang mama nila, yung nanay ni Sir Onat, 76 ka na, tapos ayaw kang alagaan nung nag-iisang inaasahan mong anak. Kunyari, siya na lang. Opo. Ano po ang mararamdaman niyo? Masasaktan po ako. Totoo yun, masasaktan po ako. Pero kasi iniisip ko, hindi naman din po kasi sa bagay hindi naman po ako yung nasa sitwasyon na gano'n. Pero kung iyaano ko yung sitwasyon na yun, syempre masasaktan ako. Kaya lang, masyado rin nung kabataan niya, nung hinuhubog namin yung ano namin, wala din siya. Wala siya. Ano bang pagkakakilala mo kay Kuya Onat? Mabuti ba siyang tao? Ano bang Sabihin na lang po, karakter niya? hindi naman kasi wala naman pong perfectong tao. Ang sinasabi, ang ano ko lang po,
kung nung panahon na nandun siya sana, para yung hindi rin sana to nagkakaganito ngayon. Kahit siya, wala naman siya nun eh. Kung i-judge niya yung tito niya, ganun na lang. Bata pa siya noon, hindi niya nakita. Wala pa po siya. Anong alam niya dito? Nagtatalo ba sila? Silang Minsan, dalawa, si Daisel opo, tsaka si opo. Onat? Minsan nagtatalo sila. Paano sigawan at away? Minsan, sasabihan niya to, wala ka namang kwenta eh. Mas pinipili mo yung may bayad sa'yo eh. Ang sinasabi ko, ma'am, hindi naman porki nanay mo, lola mo, tama. Hindi naman porki magulang ka, tama ka eh. Di po ba? Okay. Siya ang ina na may sakit na nagdaramdam sa anak na si Onat. Nanay Susan, humarap ka na. Thank you. Hello po, Nanay Susan. Kamusta po ang kalagayan ninyo ngayon? Okay naman po. Okay naman po. Ito po, ano po sinasabi ni Kuya Onat na para sa malaking parte ng buhay niya ay wala daw po kayo doon. Dati kasi wala akong kasawa. Naglilibang na ako kasi wala akong tatrabaho, naglalabada ako ng araw. Naku, pero nanay, di ba inabandona mo sila ng maraming... Bumalik naman sa bahay nila. Aba, Bumalik paano naman iniwan mo yung 5 mong anak ng napakatagal? At humanap na lang sila ng kanya-kanyang paraan para mabuhay, mga paslit Kasi pa. matagal na namatay na ang tatay niya. ngayon? Ginawa akong paraan. Ngayon, pero iniwan mo pa rin sila. Bumalik naman ako sa bahay nila. Iniwan mo nga yung 5 mong anak. Di ba? Paano ngayon yun? Tapos biglang nung namatay na asawa mo, binalikan mo sila bigla para may mag-alaga sa'yo. Paano ngayon yan? Kayo ba ay may hanap buhay ngayon? Wala. Wala. Bakit? Bakit po? Hindi ko na kaya 70, ilan taon na siya? 76. Okay. So ngayon, bumalik po kayo doon. Bakit po ninyo minamasama na siya po yung nagtatrabaho sa iba? Kasi iba naman kinaalagaan niya eh. Ako, Meron po siyang kita doon eh. Ako, hindi na niya alagaan. Kayo din po naman, Nay. Iniwan niyo sila ng sobrang tagal. Hindi naman niya naisumbat sa'yo kahit kailan yun. Nanay pa rin niya kahit paano. Masama po yung loob ninyo na hindi po kayo naaalagaan. Pero tingin niyo po ba si Kuya Onat walang sama ng loob na bilang bata iniwan po ng magulang? Hindi naman. Ay, Totoo po, ang sagot niyo ay hindi naman? Nonchalant siya, Ryan. Doc Camille, parang in-erase niya yung bahaging yun ng buhay niya para hindi niya panagutan. Ano? Guilt. Yeah, it's like parang selective. Yung nasa subconscious, pero selective yung amnesia niya na parang, wala akong alam dyan. Correct. Parang nakakalungkot isipin na ganun. Pero alam niyo, pag naka-experience kayo ng ganyan, yung psychodynamics, yung sinasabi nila kung bakit nagkakaroon ng pagkakataon na nagtatanim yung anak, hanggang hindi po nare-resolve yun, nandun yung galit, yung sabihin na natin, yung hatred na sinasabi, or yung tinatawag na deep anger, yung angst. Talaga Okay. nagkakaroon ng ganun. Sa ating mesa ng ebidensya, Ryle, nandyan ang medical chart ni nanay. Ayan. Ano ba talaga ang kanyang kalagayan? Heart is not enlarged. Okay. Visible bones are intact. No active infiltrates. So, what is aorta is tortuous? What is that? Kasi po, pag tumatanda talaga, yung walls or yung lining po ng heart, talaga nagkakaroon ng calcification because probably nung bata, sobrang kain ng mga cholesterol. May bara. May konting... Hindi ba yun nga sinasabi ni Onat? Kung ano ang bawal, yun ang gusto niyang kinakain. Yes, yun yung Sa nagiging ulo. problema. Matagas ang ng, ulo. kaya talaga nagkakaroon po ng ganitong klaseng problema. Although, meron po talagang mga gamot na ibinibigay na actually yung mga gamot para dyan maibibigay ng health center Ayan. Okay. So, dito, no definite radiologic evidence of fracture. Ibig sabihin, wala po kayong diferensya. Wala po kayong diferensya. Pag-usapan natin kung ano ba, palagay ko, meron din namang depensa kahit paano. Si Onat, huwag na natin pakialaman yung nakaraan, yung ngayon na lang. Pag-usapan natin sa pagbabalik ng face-to-face, harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face. Okay, ano na naman ang masasabi ng mga kakampi mo, Ryle? Kay Kuya Onat, nanay, sana huwag ka magtatampo.
Kasi minsan kailangan niya rin yung dumiskarte para at makatulong rin makapambili ng gamot mo. Kasi medyo malakas pa naman kayo, hindi pa naman talaga kayong totaling alagain. Di ba, Nay? Tsaka yung tampo mo, Kuya Onad, sana iano nyo na yun. Ako, kuya, masasabi ko lang po sa'yo, ang magulang is magulang. Kung hindi dahil sa magulang mo, hindi ka magiging tao. Kung may sama ka man ng loob sa kanya, ipasa Diyos mo na lang. Okay, Attorney Lorna, alam ko yung mga binabanggit mo dati na sa batas, kailangan inaalagaan din ng anak ang mga magulang, di ba? Parang may ganon na kailangan kapag kapamilya mo, alagaan mo. So, sa pagkakataong ito, talaga bang responsibilidad niya yung alaga na inaasahan ni Nanay Susan? Sa situation natin, kasi yung batas naman, ang batas naman hindi talaga rigid, no? Tinitingnan ang mga circumstances. Yung obligation to support yung parents support the children, children support the parents, hindi nangyari, hindi naging mutual. Si nanay, inabandon, 6 na anak. Dapat wala siyang sense of entitlement. Huwag niyang isipin na dapat alagaan siya. Hindi niya inalagaan yung mga anak niya. As a matter of fact, kung alam ng DSW yan, nawalan ka ng anak. Kasi inabandon mo. Hindi ka talaga naging nanay or naging ina, sabi nga. Iba yung nanay nga sa ina, no? Sa mga anak mo. So wag kang mag-expect ng support. At saka sa 76 years old, hindi pwedeng 76 na ako, hindi pwede yung kawawa mentality. Kami ni Dr. Love, 70s na kami, nandito pa kami. Kaya lang, ang blessing namin, inalagaan namin ang mga anak namin. Ngayon, kami naman ang inaalagaan nila. Hindi problema yung dito sa face-to-face. Huwag kang mag-isip na susuportahan ka because hindi pa rin siya well off, no? Support is dependent on the means, kung ano yung kakayahan ng giver and the needs. Akala namin sa briefing, akala namin kailangan ng oxygen tank every day, no? Kasi yun ang sinabi. Wala pala sa medical report. So, kayang-kaya mo pa. Marami pang available na trabaho para sa isang 76 years old. Lalong-lalo na, maraming senior citizens benefits ngayon sa batas. Employable ang mga senior citizens sa batas. Ayan, pwede pala yun, Dr. Love, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa hinanakit? Hinanakit na matagal na. Paano ka makakalimot? Hinanakit ng isang anak sa magulang siguro. Pwede, oo. Pwede nating i-apply yan. Pero pag tinanong natin ng Biblia, yung hinanakit na yan, aalisin yan sa atin. No? Papaliwanag ko yan maya-maya. In the meantime, gusto ko lang i-focus, hindi porke magulang kami, lahat ng desisyon namin sa buhay ay tama. Nagkakamali din kami. At sa amin ng mga matatanda na, kaiba yung umaamin sa pagkakamali at nagbabago ng buhay ng pananaw. Iinog lang ako kay Onat at saka kay Susan, Aling Susan, tanggapin natin ang katotohanan. Whether you like it or not, naging nanay ka kay Onat at sa mga anak mo, pero hindi ka naging mabuting ina. Kasi inabandona mo ang mga anak mo. At hindi maliit na bagay yan para talikuran mo ang mga anak mo. Okay? Dahil nag-asawa ka. Ang mga anak ay hindi insurance na porke matanda na tayo, iaasa natin sa kanila. Kagaya ng sinabi po ni attorney, 74 na kami pero naghahanap buhay pa. Kailangan kasi. Hindi kami dapat maging burden sa mga anak namin. Knowing that, Susan, hindi ka na kinakailangang maging demanding. Kung may pakikita mo sa anak mo yung kababaang loob mo bilang magulang, paglilingkuran ka talaga ng may pag-ibig. Kasi huwag mong hanapin ang bunga sa anak mo. Kasi wala kang itinanim. Kaya hindi magbubunga ang puno.
walang puno na magbubunga. Tama lang ang nararamdaman ni Onat na may sama ng loob sa nanay dahil tinalikuran sila. Sino nga sa inyo hindi sasama ang loob? Tinalikuran sila. Kailangan kumayod. Hindi sila napag-aral. Kung napag-aral yan, baka executive yan sa Makati. Pwede tayong sumandal sa kanya. Ngayon, kahit santuka pa rin si Onat. Onat, ito lang ang sa akin. Ipinagbibilin sa Efeso, kahit sa 10 utos ng Diyos, ang kaisa-isang utos na may gantimpala. Igalang mo ang iyong magulang, ang iyong ina at ama. When we say igalang, kasama ang paglilingkod. Okay? Anumang sama ang ginawa ng nanay mo sa'yo, limutin mo na alang-alang sa Diyos, paglingkuran mo siya at huwag mong balikan ang pagkukulang niya. Dahil may panahon pa na pagyamanin niyo ang pagsasama ninyo habang may buhay pa siya. Huwag mo lang abusuhin, Nanay Susan, kasi wala kang itinanim, kaya wala kang bungang aanihin. Ate Corinne. Okay, thank you very much, Brother June. Doc Camille, sino ang tunay na nasasaktan? Yung nanay o yung anak? Actually, yung anak Kung napapansin nyo dito, talagang masakit dahil sana at Aling Susan, nung ikaw ay bumalik, nag-usap kayo, humingi kayo ng tawad sa isa't isa. Dahil kasi yung pagpapakita na ikaw ay nagpakumbaba, tapos humingi ng tawad at nagsisisi sa mga pangyayaring yun, siguro nagiging magaang sa lahat ng mga anak mo. Napakahirap po talaga yung sinasabi natin na pag ikaw magulang, ayaw mong sasabihin na ikaw may kasalanan Di ba palaging sinasabi mo, ako yung nanay mo, kaya ako yung tama. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, tama ang magulang. Kumisan po, pagdating nga sa ganyan sa mga tinatawag nating mga mental health issues, palaging sinasabi, sana ma-acknowledge o malaman ng nanay at tatay ko kung ano talaga yung nararamdaman ko. Kasi para maintindihan nila kung bakit masakit ang loob ko. So pag sa ganito pong pagkakataon, kung kayo ay nag-uusap na maayos, kung kayo mismo ang humihingi ng tawad, hindi naman po natin sinasabi na kailangan lumuhod kayo dyan. Pero yung pinapakita nyo na nagsisisi kayo sa mga nakaraan at tapusin na yan, malaking bagay po yun para kay Onat din na maging maayos po ang inyong pagsasama habang kayo'y nabubuhay. Yun lang po. Maraming salamat. May pag-asa pa kayang maghilom ang sugat sa puso ng mag-inang sina Susan at Onat. Sana naman malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, Okay, so nalaman natin na itong si Dicel pala, 4 ang anak. Nag-ligate na, so hindi ko na sinermonan. At mayroon, itatawid natin sa 4Ps, kasi wala pa daw siyang 4Ps. Si nanay naman, Susan, meron naman siyang barangay registration, meron siyang senior citizen at mga gamot, maintenance, meron. Okay, so ano ngayon ang punot dulo nito? Ang may-ari ng lugar, kahit na squatter sila, walang rights, walang titulo, ay sa lola nila na pinamana kay Susan. So sa kanya pa rin yun, yung lugar na yan. Wala, kasi anak lang naman sila, right? So galing sa lola, minana ni Susan. So kumbaga, siyang may-ari ng bahay na tinitiran mo, Onat, no? Hindi ko naman maintindihan kung bakit sa loob ng napakahabang panahon, pinababayaan ng local government na nandun sila, nagsasquatter lang sila doon. Kasi rehistradong botante. Kaya pinauubaya na lang nila yan. Hindi rin tama, dapat may rights ang mga squatter sa ngayon. Ayan, sinasabi pa man din na napakagaling na housing czar ni Yorme. Di ayusin niya itong mga taga Blumentritt, di ba? So, meron ka ring obligasyon sa nanay mo dahil siya ang nauna doon. Okay. Paano niya gagawin yon? Kailangan may regular na ambag para wala nang reklamo yung matanda. Okay, paano ang regular na ambag? Ang sabi ko, bibigyan natin sila ng kabuhayan. Okay. Maliit lang, tindahan lang ng barbecue o kaya ng bigasan. May 3 hanggang 500 piso kayo isang araw. Okay. Ikaw ang magtitinda kasi malakas pa naman ang tuhod mo, Nay.
Pero ang mamamahala ay si Onat. Siya ang taga-compute ng kinikita nyo para mapaikot nyo ang pera. Manager, tindera. Okay? Thank you, ma'am. At ang kita sa bawat linggo, hati. Kalahati sa kanya, kalahati sa inyo. Okay ba yon? Sino nagbabayad ng kuryente ngayon? Bali yung kapatid ko po. O ayan, o de yun na. O so meron ka ng kikitain, meron ka ring kikitain. Tuloy-tuloy lang yung trabaho mo dun sa kabila. Kasi malaking bagay yung 300 a day. Hindi ba? Opo. O so, okay na ba yon? Palagay nyo, wala nang... At eto pa, sabi ko, paano pag tumanda na talaga si Nanay Susan? Sabi ko, mag-usap-usap sina Disel, kamag-anakan, kapatid, kayong lahat. O paano na ngayon si Nanay pag talagang hindi na makakilos yan? Mag-usap na kayo ngayon pa lang. Pinaplano yan. Oh, hindi yung pagka talagang wala na, tsaka kayo magtuturuan. Okay? Hinay-hinay ang inom, ha? Tsaka pag umiinom ka, huwag ka na maingay. Matulog ka na lang. Diba? Doon ka na lang magwala sa labas, huwag sa loob ng bahay. Okay ba yon? Okay, magbati na kayo. Ayos na. Nakakapagpamanik. O ayan, o Disel, ayan ang tito mo. Huwag mo na siyang husgahan. Alam mo si Disel, hindi pala niya alam yung history. Ngayon niya lang nalaman, Ngayon niya lang ate. nalaman yan. Kaya pala. O, Na ngayon alam ganon. mo So na. ngayon, di mo nahusgahan yung tito mo. Diba? Pag-usap-usap kayo para paalagaan yung matanda. Okay. At para mas masaya ang ating mga bisita, mayroon silang bigas at grocery dito mula sa Face to Face. Dahil walang patid ang Paskong Kapatid. Ayan. Okay. Ngayon, eto ang natutunan natin ngayon. Ito ang mahirap. Ito pong mahirap kapag umaasa tayo sa ibang tao para sa sarili natin. Kahit habang malakas pa, dapat kinakaya na natin ang ating sarili. Hindi nakasandal sa asawa, hindi nakasandal sa anak, di ba? Napakahirap po kasi lalo na hindi tayo handa sa ating pagtanda at retirement. Pinaplano po yan habang tayo'y bata pa para di tayo umasa sa iba kahit sa ating anak. Lalo na tayo'y matanda na umaasa pa sa magulang. Okay. At sa ate, kasama ako doon. Okay. Walang masama na kahit paano'y umasa sa anak. Pero kasama rin po ito sa plano habang bata. Kung tayo din ay naging responsableng magulang. Ito po ay aral sa lahat ng mga magulang. Ang mga bata at ang trato natin sa kanila hanggang sa pagtanda ay dala-dala nila. Totoo po yan. Hindi ko rin nakakalimutan ang mga eksena namin nung ako'y maliit pa. Lalo na't hindi nahilom ng pag-uusap, pagsisisi, at pagbawi ng pagmamahal. Sa mga anak naman, masama man ang loob natin sa ating mga magulang. Ang biyaya ng langit sa anak na nag-aalaga, nagpapatawad at nagrerespeto sa magulang ay hindi mabibilang. Okay? Pagtiyagaan mo na ang nanay mo, huwag ka nang manisi. Hindi ba? At ikaw naman, huwag ka rin naninisi masyado dahil nagbabanat naman ng buto si Onat. Ako po ang inyong ate ko rin nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sama na sa puting, tama o mali. Galit, bati,
datingan ng away ng dalawang magkapatid at ang ending, ang four sisters na uwi na rin sa fighting. Pinalis po ako ng may-ari po ng bahay dahil po siya po lilipat po doon. Akala niya po nainggit po ako sa kanya. Sabi ko po sa may-ari, kawawa naman po yung ate. So sinungaling ka, talagang may galit ka kay Ate Ruby. So wala kang tiwala sa kapatid mo. Lagi po niya inaangit sa Ate Rio noon pa man. Pinakain ko kay lahat. Para sa iyo lahat. Harapin mo face to face.